Hi, good morning po, Kong Abante. Simulan ko lang, Kong, dun sa final nyo lang din na bill. Yes. Kasi kahapon, sa isang press conference po ng DOJ, sinabi ni Justice Secretary Remulla na posibleng may koneksyon yung mga death squad members from the Duterte drug war dun sa mga isabong killing. Sabi niya po sa press con, I think that the death squads, the people who undertake the contractual killings may intersect somehow with the drug war and with the isabong. May mga taong parang involved sa pagpatay sa drug war at sa isabong. Bilang dati nga rin po kayong co-chair sa House Squad Committee noon, nung 19th Congress, at kayo nga is nagsusulong din na maimbestigan tong mga isyong ito. Ano pong masasabi niyo dun sa posibleng connection? Alam mo, totoo lang, very revealing yan, no? So, the fact na sinabi na yan ng Justice Secretary, nakikita natin na talagang dapat na i-reconvene natin muli ang Quadcom para imbestigahan lahat ng mga bagay na ito. Sapagkat kung may connection talaga yan sa war on drugs, dapat na tuldukan na ng Quadcom itong senaryong ito. Opo, and dun naman sir sa missing sabongero, since kayo nga sa Quadcom tinutukan nyo talaga yung mga naging biktima, umano'y biktima ng EJK. Ano lang pong masasabi nyo dun din naman sa mga pamilya, dun sa mga biktima ng yung mga tinatawag na missing sabongeros, bilang ito nga tinututukan nyo na maimbestigahan to, ano po yung assurance ng Congress na makakamit nila yung same pursuit of justice katulad nung ginawa nyong pagtutok sa drug war? Actually, sa akin talaga nagsimula noon na in-expose yan sapagkat nangyari yan sa akin distrito Yung Manila Arena na pinagawa nung isang gambling operator na binigyan ng lisensya ng dating mayor at of course ng dating vice mayor, kami ang nag-rally against that. Ayaw namin na magkaroon ng isang coliseum doon sa aming distrito. Santa Ana, for example, sapagkat unang-una national heritage yan. At pangalawa, diyan nakalagay ang pinakamatagal ng Roman Catholic Church. Doon din nagsimula ang Iglesia ni Cristo. At doon din nakalagay yung aming church for 50 years, no? Maraming mga paaralan doon, kaya kami ay nagrally against that. Now, after awards, ano nangyari? Doon nagsimula yung patayan. 8 kagad ang missing. 8 kagad ang nawawala. At yung whistleblower na ngayon ay naging whistleblower, doon siya nagsimula Siya ang head ng security doon sa Manila Arena. So, dapat lang talaga ituloy yan. Sapagkat ngayon, hindi lang 8. Lumating ang panahon, naging 34 yan Pagkatapos ngayon, more than 100 na. Wow, sabi ko, napakalaki na pala ng problemang ito. Dapat lamang natapusin na yan. Sir, panghuli na lamang, nabanggit nyo rin po kanina yung impeachment. Kahapon kasi sa press conference din natin dito sa House, sinabi ni Congressman Joel Chua, isa sa mga miyembro ng House Prosecution Team, at sinigondahan din ni Congressman Terry Redon na hindi dapat madelay yung Senate trial dahil dun sa nilabas na resolution ng SC since wala namang TRO na in-issue. Kayo po ba, do you share the same sentiment? Yes, I do. In fact, sinabi ko na, no, na buong-buo ang kumpiyansa namin. Ako, for example, na legal, makatarungan at naaayon sa konstitusyon ang proseso ng impeachment. Hindi na po dapat i-delay ito. Hindi ito gawa-gawang reklamo. Naniniwala po ako, kahit hindi ako kasama sa prosecutor's team, naniniwala ako na ang prosecutor natin handang-handa na ilabas lahat ng mga dokumento laban sa ating Vice President sapagkat inimbestigahan po yan ng Quadcom, inimbestigahan ng Committee on Good Government, nakita po natin lahat yan, public na release po yan. Kaya't ang pagsasampa ng kasong impeachment laban sa Vice President ay hindi isang desisyon na minadali. Mahigit 215 miyembro ng Kamara ang lumagda sa articles of impeachment. Ibig sabihin, malinaw ang pananaw ng majority ng mga congressman. Kailangang managot ang sinumang lumabag sa tiwala ng bayan kahit siya po ang pangalawang pangulo pa ng Pilipinas. Opo, sir, sorry, pahabol na lang po. Nag-signify na po ba kayo ng interest para maging chairman ulit ng House Committee on Justice, para maging House Committee on Human Rights, para maging miyembro ulit kayo ng House Squad Committee kung sakali? Yes, in fact, pinag-uusapan na namin yan na talagang kung yan ang kinakailangan gawin para ma-reconvene natin muli ang Quadcom. Ako'y interesado. Okay, thank you po.
Thank you, Mel. Earl Tobias from IBC 13 is recognized. Good morning, Congressman. Hi, sir. Kung ultimately, yung isa sa mga rason na kinababahala ng publiko sa online gambling ay yung pagkakabaon sa utang ng mga Pilipino at ang masakit na katotohanan, ordinaryong Pilipino yung nalulubog sa utang. Sir, I've talked to some industry experts, mostly professors. Isa sa kinakabahala naman nila dun sa pagkakautang na yon ay yung possible involvement ng illegal online lending dahil yun ang pinaghuhugutan ng pera na mabilis at hindi masyadong i-validate para may pangmasugal ulit. Although, sir, it is a hypothetical situation, pero I'm humbly asking if is it worth the time of Congress to seek kung meron bang ganong klaseng link between online gambling and illegal online lending sites na nag-enable dun sa mga ordinaryong Pilipino to lose thousands of pesos in online gambling? Maganda yung nabanggit mo at palagay ko dapat nating isama yan. Kasi especially yung mga OFW natin, no? Kasi doon sa Middle East, pag nagkautang ka doon, hindi ka na makakalabas eh. They will confiscate your passport, makukulong ka pa. At nakita natin na may mga testimony tayo na nagbalik ditong OFW, walang dalang pera. Bakit? Sapagkat siya ay nalulung sa online gambling. Kaya dapat nating talagang tapusin tong online gambling na ito. Sir, would you consider it also dehumanizing na ang market kasi ay yung mga kababayan natin na medyo nasa laylayan ng lipunan at possibly hindi nila naiintindihan yung mga pinipindot nila but then legal yung ganitong klaseng negosyo? Yes, maganda yung binanggit mong dehumanizing sapagkat nasabi ko nga ilan bang yumaman sa online gambling? 'Di ba? Wala pa nga 1% ng mga nagga-gambling na ganyan yumaman eh. Karamihan ng mga nag-online gambling mahirap eh. At lalo naghihirap sapagkat nagiging addictive yan eh sa kanila. So, ano pang gagawin natin, 'di ba? Napakalaki ng social cost, napakalaki ng human cost na ginagawa niya sa ating lipunan. Oo. Kaya dapat na talagang itigil na ito. Kung Benny, kung ganun po yung gravity ng online gambling, would you consider it befitting na Quad Committee ang humawak sa issue ng online gambling sa 20th Congress? Yes, kung halimbawa hindi pwedeng hawakan ito ng ibang committee natin we subject ourselves to kasi kasama na yung missing sa bungeros yan eh. Ibig sabihin, pag inibisigahan namin, yung missing sa bungero, madamay na yung online gambling dyan. Thank you, Congressman. Last question from my end. Mabibigat po yung mga issue na nakapila ngayon. May missing sa bungeros, may online gambling. So parang after ng Pogo, part 2 ng telenovela ng Quadcom. If ever, sir, your colleagues rally behind you as the lead chairman of the Quad Committee, would you accept the challenge, sir? Yes, of course, I will. Oo, definitely. Sir, why? Considering na it's also the Quadcom that you said from the previous hearings na naglagay sa inyo sa spotlight sa allegations, accusations, sir? Kasi sinimulan na namin Sinimulan na namin ng 19th Congress. Marami na kami napag-usapan dyan. Marami na tinalakay yan, no? At naniniwala akong hindi pa tapos eh. Oo, sapagkat tatlo yung aming pinag-usapan niyo. Yung Pogo, yung drugs, yung EJK. Nakita natin yung missing sa bungeros na yan, that's an EJK problem eh. Oo. Ngayon, nakita natin na nakapag-kumpis ka na naman sa airport ng mga shabu na nanggaling sa abroad. Ibig sabihin, talagang malayo pa ang solusyon sa drugs. Kinakailangan tukuyin pa natin ito. Oo. At gayon din naman sa Pogo. At this point in time, nakita nyo, nabuwag na yung mga malaking Pogo hub sa Pampanga and Tarlac. Ano nangyari? Lumit naman sila. More than 10,000 pa ang may Pogo hub na maliliit sa buong Pilipinas. At 4,000 lang ang dineport ng mga Chinese. Samantalang nakita natin in the past na more than 300,000 illegal Chinese ang nagpunta rito. Pero 4,000 lang ang ating dineport. Nasaan na yung karamihan? See that? So, kailangan talaga pag-usapan na tutukuyin natin to.